kumbaga anggulo ng pangyayari. Sapagkat marami naman marami naman siguro ang sasang-ayon sa atin kung sasabihin natin, pare ko Paulo, na sa mga natalong komandidato nung nakaraang eleksyon, lalo sa pagkasenador, ay marami din naman matino na po pwede pang ilagay kung sakasakali sa mga posisyon dito sa ehekutibo. Marami pa talaga matino dyan eh. Diba? No? So, baka lang hindi lang medyo na uupuan, no? Nasisilip. Yan. Hindi lang naman DPWH ang may issue eh, di ba? In DOH din, fairness, mga ganyan. Dami ang issue eh. In fairness, dito sa balikan natin ng Senado, doon sa natalong si dating Senador Francis Tolentino, di ba nanggaling yan sa MMDA? MMDA, oh. Nung siya ang MMDA chairman, ano ang naaalala mong kapalpakan? Siyempre, di ba? traffic. Nahihirapan Yun kang pa rin. nahihirapan kang mag-isip kung ano yung talagang ano niya. walang malaking issue eh. Wala. Wala. So hindi malayo na maisip ng pangulo na yan ay ibalik diyan. Sapagkat nung time naman niya, hindi lumuwag ang kalye pero hindi rin sumikip. Ngayon, no, 'di ba? Mismong araw na kanselado ang pasok ng mga empleyado ng pamahalaan at mga estudyante, ano ang hitsura ng EDSA ngayon? Ano ang hitsura ng ibang lugar ngayon? Parang hindi holiday. Hindi holiday. Di ba? Ikaw, saan ka na balagoong, di ba? Pag nagpupunta ka rito, yung between EDSA Aurora at EDSA Pitwason, Nako. yan ang pinakamahaba mong antay Andiyan ka mag-aantay. Kahit sa pagbiyahe mo mula sa bahay patungo rito, di ba? Kahit anong aga mong alis, talagang ganun pa rin eh. Biro mo, Quezon City to Quezon City, mag-aalat ka ng ilang oras inaalat mo bago makapunta rito. Ako, umaalis ako sa bahay bago mag-alas 6:30. Dumadating ako dito, siguro mga ano na yan, mga lagpas alas 7. Alas 7? Oo. So, ganun kahaba. Diba? Pero pag sinusubukan ko umalis sa bahay na walang pasok, halimbawa, Sabado, ganung oras, mabilis yan. Mga 17 minutos lang, nandito na ako. Ganun ka Dito sa studio natin. Parang kasi dati natatansya mo yung oras eh. Tanda mo no araw, pag sinabi nga, gusto mo kapunta ng Makati, mabilis, umalis ka ng tanghalian. Ngayon, wala nang ganun. Wala na. May meeting ka sa Makati ng alas 2 ng hapon, umalis ka sa Quezon City ng alas 9. Parang medyo alangan pa kung makarating ka sa tamang oras nun. Tanong kasi doon, kailan ba giginhawa yung ating daan, ano? At sa gaya nga nababanggit namin ni pare ko Marlo, no? Yung pamunuan ng MMDA, no? Dapat proactive eh. Oo, at saka sa mga ganitong pagkakataon na ang mga mamamayan ng NCR ay nalubog nung nakaraang weekend, dapat ngayon siya nagsasalita at nag-i-explain kung ano ang nangyari. Bakit? Bakit binaha ng ganong katindi? Sabihin natin, nandun na tayo at malaking buhos ang ulan. Pero ibig sabihin ba, ating mga flood control dyan, nalilinis ba? Nakikita ba? Hindi yung iikot na lang tayo parati ng photo op lang tayo. Tama ba yung marinig lang natin doon sa NDRRMO ng Quezon City na masyadong malaki ang ulan na bumagsak noong Sabado? Tama bang tatanggapin na lang? Oo, tatanggapin na lang ba natin yung ganong paliwanag? Isamantalang yan po maliwanag na sa alituntunin na bumabalot sa MMDA, yan ay kasama sa kanilang obligasyon. Bakit yung ganun pagpapahupa ng baha sa mabilis na paraan.